Express, muling nabuksan ang isang interesting na NBA possibility para sa 7'3" Filipino center na si Kai Sotto. Sa pagkakataong ito, ang tanong, posible ba maging development project and emergency big man ng Cleveland Cavaliers si Kai, isang team na pinangunahan sa frontcourt ni Evan Mobley at Jarrett Allen? Pero bago tayo magpakalayo, inawin agad natin ang pinakamahalagang information. As of August 2, 2026, wala pang official announcement mula sa Cavaliers, NBA or company Kai na may offer, workout invitation or exhibit 10 contract siyang natanggap mula sa Cleveland. Kaya ang usaping ito ay hindi confirmed signing. Isa itong roster fit analysis batay sa kasalukuyang pangangailangan and construction ng Cavaliers. Hindi naman imposible ang ganitong ruta. Gumagamit ang mga NBA team ng exhibit 10 contracts upang makapagdala ng prospects sa training camp at mabigyan sila ng pagkakataong mapunta sa kanilang G-League affiliate. Ngunit sa Cleveland, mabigat ang competition. Nananatili sa kanilang core sina Mobley and Allen habang muling pinirmahan ng Cavaliers si veteran center Thomas Bryant sa isang taong kontrata. Meron din silang 6'11" rookie center na si Ernest Udeh Jr. sa two-way deal. Dito nagiging komplikado ang title na perfect backup ni Evan Mobley. Sa skill set, may ilang dahilan kung bakit intriguing si Kai. Height, passing, touch, and potential bilang floor spacing big. Ngunit hindi siya automatikong magiging direct backup ni Mobley dahil kailangan muna niyang lampasan ang mga established and younger big men sa depth chart. Ang realistic target para kay Kai ay hindi agad NBA rotation. Ang unang hakbang ay training camp invitation, exhibit 10 opportunity at pagkakataong patunayan sa G-League na kaya niyang depensahan ang mas mabilis at mas physical na NBA game. Posible ba? Oo. Confirm ba? Hindi pa. Express, kapag narinig natin ang Cleveland Cavaliers, ang unang pumapasok sa isip natin ay isang frontcourt na may elite size and defensive versatility. Naroon si Evan Mobley, isang mobile big man na kaya mag-switch, protektahan ang rim at gumawa ng plays mula sa high post. Katabi niya si Jarrett Allen, isang traditional rim running center na mahusay sa rebounding, screen setting, at pagtatapos malapit sa basket. Dahil dito, baka itanong ng iba, kung meron ng Mobley and Allen ang Cleveland, bakit pa nila kakailanganin si Kai Sotto? Ang sagot ay hindi kulang sila sa starting center. Ang posibleng dahilan ay developmental depth. Mahaba ang NBA season. May injuries, back-to-back games, foul trouble at mga sitwasyong kailangan ng team ng exercise. Ang isang murang developmental center ay pwede maging insurance policy, lalo na kung hindi nito kinakailangan sakupin agad ang standard NBA roster spot. Diyan pumapasok ang Exhibit 10 pathway. Ang Exhibit 10 ay hindi garantiya ng regular season NBA roster spot. Isa itong minimum level, non-guaranteed training camp contract na maaaring gamitin para masuri ng organization ang isang player. Kapag na-waive siya at sumali sa affiliated G-League team, maaari siya maging eligible sa bonus, depende sa contract terms and league rules. Para kay Kai, mahalaga ang ganitong pagkakataon dahil hindi niya kailangang kumbinsihin agad ang Cleveland na handa siya maging full-time NBA backup. Ang kailangan muna niyang ipakita ay meron siyang skill package na worth developing. At meron naman talagang intriguing quality si Kai. Una, hindi pangkaraniwan ang kanyang 7'3" size. Maaari siya maging lob target, rebounder, and rim deterrent. Pangalawa, hindi siya simpleng back-to-the-basket center. May touch siya sa mid-range, may kakayahang pumasa mula sa elbow, at may potential na makapag-stretch ng floor kapag consistent ang kanyang outside shot. Sa isang sistema ni Coach Kenny Atkinson, mahalaga ang bilis na decision-making, spacing, and ball movement. Hindi sapat na matangkad lamang ang isang center. Kailangan niyang marunong mag-screen, mag-short roll pass, at mabilis na basahin kung saan bang gagaling ang half defense. Dito pwedeng maging attractive ang passing instinct ni Kai. Hindi siya black hole na kapag nahawakan ang bola ay siguradong titira. Kaya niya makita ang cutter at ilipat ang bola sa weak side. Kapag na-develop ito sa NBA pace, maaari siya magkaroon ng role bilang offensive connector. Pero kailangan din maging tapat sa totoong sitwasyon. Malalim na ang big man group ng Cleveland. Bukod kina Mobley at Allen, official na muling pinirmahan ng Cavaliers si Thomas Bryant sa isang taong deal. Si Bryant ay may matagal ng NBA experience at patunayan na kaya niyang magbigay ng scoring,
rebounding and floor spacing bilang reserve center. Meron ding rookie center na si Ernest Ude Jr. na pinirmahan sa two-way contract. Kasama siya sa Cleveland Summer League setup kaya malinaw na may sarili ng Young Center Project ang organization. Ibig sabihin kung papasok si Kai sa training camp, hindi lamang sina Mobley at Allen ang competition niya. Kailangan din niya makipag-agawan sa minutes and developmental priority laban sa mga player na may kontrata na at mas familiar na sa organization. May salary and roster pressure din ang Cavaliers. Matapos ang kanilang 2025-26 campaign, patuloy silang gumagawa ng moves upang manatiling contender habang pinamamalahaan ang financial limitations ng isang expensive roster. Sa 2026 off-season, pinanatili nila si Bryant, binigyan ng extension si Donovan Mitchell at nagdagdag kay Mario Hezonja habang umalis sina Larry Nance Jr., Dean Wade, and Keon Ellis. Dahil umalis sina Nance and Wade, may nabawas na front-court versatility. Ngunit ang mas malaking pangangailangan ng Cleveland ay maaaring wing depth and two-way forwards, hindi purong center. Kaya hindi automatic na dahil may umalis na dalawang frontcourt players ay may bakanting lugar agad para kay Kai. Ang magandang argument para sa Filipino big man ay uniqueness. Mula sa reserve group ng Cleveland, ang eksaktong combination ng 7'3" height, passing touch, and potential shooting na dala niya. Ngunit ang tanong ng Cavaliers ay hindi lamang ano ang kaya ni Kai. Ang tanong nila ay mas makakatulong ba siya kaysa sa ibang prospect at kaya ba niya manatili sa court defensively? Diyan nakasalalay ang tunay na oportunidad. Ka-express sa NBA, hindi sapat na sabihing bagay ang isang player sa isang team. Kailangan nating tingnan kung may roster slot, anong role ang available at kung ano ang kailangang patunayan ng player para makuha iyon. Para kay Soto, ang pinakamalaking challenge sa Cleveland ay defense space. Sa international and Asian basketball, napapakinabangan ang kanyang haba bilang rim protector. Ngunit sa NBA, paulit-ulit siyang ilalagay sa pick and roll. Pipilitin siyang lumabas sa perimeter, bantayan ang guards, at mabilis na bumalik sa rim. Kapag mabagal ang kanyang recovery or mataas ang kanyang defensive stance, magiging target siya ng opposing teams. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi tamang sabihing automatic siyang perfect backup ni Evan Mobley. Si Mobley ay isa sa mas mobile and versatile na big man sa liga. Kaya niyang mag-switch sa smaller players at mag-cover ng malaking bahagi ng court. Si Kai ay ibang klase ng center. Mas natural siyang drop coverage big, rim protector, and interior target. At ito ang express info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.